Eto, sa usaping legal natin, ngayong araw inendorso na sa opisina ni House Speaker Faustino D. ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte nitong Huwebes, Pebrero 5. Dalawang impeachment complaints ang inihain laban sa Vice Presidente nitong nagdaang linggo. Kaugnay pa din sa di umanong maanumaliang paggasta sa confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Nauna na nga iginiit ng Vice Presidente na walang irregular sa paggamit ng kanyang confidential funds at pawang harassment at pamumulitika lang ang ginagawa sa kanya. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 7, 2026, ano ang reaksyon mo sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ano ang reaksyon mo sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang isa sa mga complainants laban kay Vice President Sara Duterte, ang Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, Mr. Francis Kiko Aquino D. Good morning, Sir Kiko. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga, Attorney Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Eto sir, naghain ulit yung grupo ho ninyo ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ano ho yung pinagkaiba nitong impeachment complaint ho na ito doon sa inihain nyo ho noong 2024? O siguro po mas marami po yung pagkakapareho, no? Dahil um, parang we're taking off nga dun sa sinabi ng Korte Suprema noong July 2025 at noong Thursday 2 weeks ago na po ata yun, na wala namang inabsuelto kay VP Sara Duterte. Ang pinuna nila sa kanilang mga desisyon ay yung proseso na pinagdaanan ng Kamara dito sa hain ng impeachment laban sa kanya. So, yung complaint na ito, for the most part, similar po siya dito sa ibang sa 7 articles of impeachment na inakyat sa Senado noong June of 2025. Meron lang kaming binawasan doon dahil yung naiwang 5, yung first 5 complete articles doon sa original complaint ay yun talaga yung may kumpiyansa kami na grounds for impeachment ito. And then in terms of additional evidence, may konti lang kaming dinagdag na yung ilang sinabi sa affidavit ni Ramil Madriaga na nagko-corroborate dito sa naratibo tungkol sa confidential and intelligence fund, yung paggasta ng confidential and intelligence funds dito sa OVP at sa DepEd. At saka meron din kaming dinagdag na datos tungkol sa mas recent na SALN ni VP Sara Duterte dahil nga nagbago nga yung patakaran ng ombudsman tungkol sa pag-publicize ng SALNs at saka naka-request naman po kami ng mga kopya ng SALN ng mga matataas na opisyal, kasama po dito si VP Sara. So again sir, we have 5 articles of impeachment this time. Ano sa tingin nyo ho yung pinakamatindi at talagang sapul na sapul, tingin nyo talaga ay ito ay pinaka-cause na talaga ng magiging impeachment ni Vice President Duterte? Well, ako po, I've been consistent naman na since nag-file kami the first time last year. Yung pinaka-inciting incident kung bakit naramdaman ko na dapat talaga may impeach si VP Sara Duterte ay itong grave threats nga na bagamat malinaw na opposition ako dito sa kasalukuyang Marcos administration, the same way na tinutulan natin yung pagpatay noong panahon ni President Duterte, tinutulan natin yung pagpatay nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at yung mga paglabag sa karapatang pantao na nangyayari ngayon, lalo na kung yung mismong pangalawang pangulo natin ay nagbabanta sa buhay ng ibang tao, dapat tutulan po yan. I think it would be very disturbing po kung para sa ating mga mambabatas, para sa ating lipunan, okay lang yung ganitong pananalita. That being said,
malaki rin din yung kumpiyansa ko na sa dinami-daming na ungkat na ebidensya nung House Quadcom noong 2024 tungkol sa confidential intelligence funds, kahit wala yung ganong banta sa buhay na matataas na opisyal, ay sufficient na ito for as an impeachable offense. Alright, napanood ho natin last week no itong naging deliberation ng House Committee naman doon sa impeachment kay laban kay President Marcos Jr. At medyo mataas ho yung hinihingi nilang ebidensya o di kaya naman ho yung substance nga ho noong sa impeachment complaint. Sa tingin niyo ho ba itong i-final niyo ho, makakalusot ho ito ng diretso sa Committee on Justice on both the form and the substance? Well, kataka-taka po yung ginawang proseso ng House Justice Committee dito sa pag-assess dito sa sufficiency and substance, no? Dahil sa pagkakaintindi ko po, although mas nakakaalam po kayo siguro, attorney, dahil wala naman po akong law degree. Pero ang pagkakaintindi ko po, yung pagpapaliwanag sa akin ay yun din yung naging argumento ni na attorney Kong Chia Diokno, ni na Kong Laila de Lima, na ang hinahanap sa sufficiency and substance ay meron bang mga acts or omissions na nakasaad dito sa complaint, at yung mga acts or omissions na ito, kung totoo, may grounds for impeachment po ba siya. So yung pagtingin ng ebidensya, ang intindi ko dapat talaga mangyari yan, pero mangyayari yan sa susunod na stage kung saan i-determine yung probable cause. Dito mangiimbita na ng mga iimbitahin na yung accused na magpresenta ng kanilang panig, iimbitahin rin yung kaming mga complainants to present evidence. Although meron naman kaming naka-attach na ebidensya dito sa complaint namin, yun, medyo surprised ako sa naging flow ng deliberations dito kay President Marcos. Gayon pa man, ready naman po tayo whatever comes. Alright sir, nagbago ho yung komposisyon ng Kongreso no dahil sa midterm elections, iba na rin ho yung House Speaker ho natin. Sa inyong palagay ho no, may sapat na bilang ho ba pa din para makalusot ho yung impeachment complaint sa Kamara at maidiretso naman sa Senado ngayong pagkakataon ho na ito? Siguro napag-usapan namin sa grupo ng bahagya yung bilangan, pero I don't think we ever sat down na isa-isa namin yung membership ng House Justice Committee, tapos chinek namin, okay, saan sila papanig o hindi. In the end kasi, para sa amin, ang gusto nating makita is masagot yung mga tanong, no? So itong mga offenses na nakalatag dito sa impeachment complaint, are they indeed impeachable offenses? At kung impeachable talaga sila, ginawa pa talaga ito ni VP Sara Duterte. Sa pagkakaalam namin, base sa ebidensya na nakita namin, ginawa niya talaga ito. Pero we also want to hear from her side. Ano yung pagpapaliwanag niya? Baka may mali sa aming pagkakaintindi. Bukas naman po tayo dyan. So we want to undergo the process. At siguro ang hope ko po sa mga mambabatas, lalo na sa mga miyembro ng House Justice Committee, ay maging open din sila sa ganitong ebidensya. Medyo nabahala ako sa nangyari sa proseso kay President Marcos na medyo tama naman na pagdudahan yung claims ng kahit anong claims sa kahit anong impeachment complaint, pero hindi nila inantay yung panahon kung saan pwede magpresenta ng ebidensya yung complainants. Parang diniretso nilang i-declare agad na insufficient in substance. So I would hope na in this case, ang panawagan ko lang talaga ay sana maging bukas po yung mga mambabatas natin, dahil napakabigat ng tungkulin sa kanilang mga balikat na sila lang yung pwedeng na duminig dito sa cases of impeachment. So sana maging open po sila sa kung ano mang lumabas mula sa amin man o mula kay VP Sara Duterte. But sir, kung makalusot nga doon sa Committee on Justice, sa tingin nyo you'll have the numbers sa buong House of Representatives para matransmit ito sa Senate? Siguro same point po. Parang hindi, bagamat siguro may konting pag-usap sa bilangan, hindi kami nag-political mapping dito. Ang sa amin ay, okay, ito yung alam naming offenses na ginawa din ni VP Sara Duterte. Gusto namin ng isang malinaw na sagot kung impeachable ba talaga yung mga ginawa niya, at kung tama yung kung may ibang way to look at this evidence ba, kasi sa punto de vista namin, sa pagkakaintindi namin, these are facts and these are impeachable, no? So in the end, yun, kung member ka ng Justice Committee, kung miyembro ka ng House Plenary, kung miyembro ka ng Senado, yun lang naman yung panawagan. Look at the evidence and then decide based on your appreciation of that evidence.
Alright, nanindigan pa rin ho, patuloy pa rin ho na naninindigan itong kampo ni VP Sara na pawang pamumulitika lamang ang impeachment at dahil nga daw ho siya din yung isa sa mga malakas na kandidato sa 2028 elections kaya ho nangyayari ito. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito? Well, ano po, parang ang sa akin naman, I think yung isang leksyon nung 2025 ay malakas yung endorsing power ng kampo ni VP Sara Duterte. So para sa akin, kung ma-impeach man siya o hindi, kung siya yung tatakbo, malakas siyang kalaban. Kung sino man yung magiging endorsed niyang kandidato, kung talagang ma-convict siya at ma-disqualify siya, malakas na kalaban din yan. So ako parang hindi naapektuhan sa tingin ko yung challenge natin sa 2028, yung challenge ng mga hindi sumusuporta kay VP Sara Duterte at hindi rin sumusuporta kay President Marcos. Yung challenge na yun ay hindi masyadong magbabago kung makonvict man si VP Sara o hindi. Ang gusto lang nating makita ay, ayun, tama ba yung pagkakaintindi namin sa ebidensya to dahil kung tama yung pagkakaintindi, impeachable si VP Sara Duterte. So yun yung tanong. And whatever the answer is, ibang usapan naman yung mangyayari sa 2028. Tingin ko it doesn't have an effect. Panghuli na lamang ho sir, no? Ano ho yung mensahe niyo ho sa mga sumusubaybay dito sa impeachment ni VP Sara at sa kanya mga taga-suporta ho, no, na patuloy na naniniwala na wala hong impeachable offense ang nagawa ang Vice Presidente? Well, ako po, sana maging bukas na lang po. Para sa akin, bagamat ako malinaw naman, 2 beses na po tayo nag-file ng impeachment complaint, naniniwala ako na may impeachable offenses na naganap. I'm doing my best, no? Siyempre may konting attachment ako dito sa kausang to. Pero I'm doing my best na maging bukas, no? Parang eagerly awaiting po natin yung magiging paliwanag ng panig ni VP Sara Duterte. At baka bukas naman po ako sa posibilidad na kung maayos yung pagpapaliwanag nila, baka makumbinsi tayo na maayos naman yung paggasta sa confidential intelligence funds. Yung grave threats, hindi ko I don't think sapat na paliwanag, yung joke lang siya o hindi siya seryoso, pero ewan ko, baka meron silang may papaliwanag din dyan. Pero yun, para sa akin, ang tinatry ko pong gawin ay maging bukas at yung imbitasyon ko po sa lahat, sa ating mga mambabatas, sa mga non-partisan, sa mga taga-suporta ni VP Sara Duterte, sana ay maging bukas po tayong lahat. Alright, maraming salamat ho sa inyong oras, Sir Kiko. Thank you very much din po.